Si Aling Clara ay matagal nang naninirahan sa lumang bahay na bato sa bayan ng San Isidro. Mula pa sa panahon ng mga Kastila, ang bahay na iyon ay kinikilala sa kanilang lugar bilang isang palasyo ng mga kasaysayan at mga kwentong hindi maipaliwanag. Kahit matanda na si Aling Clara, ayaw niyang iwan ang bahay. Sabi niya, dito raw siya lumaki, dito rin siya mamamatay. Ngunit para sa mga taga-bayan, may mas mabigat na dahilan kung bakit kakaunti ang naglalakas loob lumapit sa bahay. May multo raw. Isang gabi, naalimpungatan si Aling Clara sa kakaibang ingay mula sa sala. Para bang may mga yapak na gumagapang sa sahig na kahoy. Mahina, ngunit tiyak niyang hindi siya ang pinagmumulan. Hindi naman siya takot dahil simula noong bata pa siya, kwento ng kanyang ina ang mga kaluluwa ng mga dating nanirahan dito. Pinatay niya ang ilaw ng lampara at sumilip mula sa kanyang kwarto. Hawak ang lumang rosaryong pamana ng kanyang lola. Pagtingin niya sa sala, wala siyang makita kundi ang malalaking anino ng mga muebles. Ngunit naroon muli ang mga yapak, palapit ng palapit. Biglang lumamig ang hangin at napansin niyang may isang figura ng babae sa dulo ng hagdan, nakasuot ng barot saya at nakatingin sa kanya ng diretso. Ang mukha ng babae ay parang may mga sugat at maputla na tila walang buhay. Nakilala niya ito, si Doña Cecilia, ang dating may-ari ng bahay na matagal nang patay. Clara, bulong ng figura. Ibalik mo ang aking anak. Nanlaki ang mga mata ni Aling Clara. Paano nalaman ng multo ang tungkol sa lihim na itinago ng kanyang pamilya? Noong bata pa siya, narinig niya sa mga matatanda ang kwento ng isang batang nawawala, anak ni Doña Cecilia. Noon pa man may mga bulong-bulungan na ang bata ay hindi basta nawala, kundi kinuha at inilibing sa ilalim ng bahay na bato. Ngayon, narito ang multo, humihiling na ibalik ang kanyang anak. Nanginginig si Aling Clara, hindi malaman ang gagawin. Muli narinig niya ang boses ng multo, mas malakas at mas malamig. Ibalik mo siya o ikaw ang susunod. Kinabukasan, nakita ng mga kapitbahay si Aling Clara na tila nawawala sa sarili, naglalakad sa likod ng bahay, dala ang isang pala. Kinukumpas niya ang lupa, tila hinahanap ang isang bagay na matagal nang ibinaon sa lupa. Hindi siya tumigil hanggang sa makalabas ang mga buto. Buto ng isang bata. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang multo ng Donya. Pero si Aling Clara, simula nang mabuksan ang libingan ng bata, ay hindi na rin muling nakatulog. Sa gabi-gabi, dinadalaw siya ng mga yapak. Ngayon, hindi lang isa kundi dalawa.